Isa sa hamong haharapin ni President-elect Rodrigo Duterte ay ang pagkumbinsi sa mga Pilipino tungkol sa kanyang isinusulong na three-child policy. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Dahil hindi kumbinsido sa kasabihang humayo at magpakarami, may payo si President-elect Rodi Duterte sa mga magulang. Limitahan hanggang 3 ang bilang ng anak. Pero nilinaw niyang hindi ito three-child policy. Hindi sapilitan, kundi rekomendasyon lang. No, I cannot force the people to follow. We are just suggesting that you are in good hands if you just limit the number of your children. Ang bagong kasal na sina Nancy at Kin, di raw pabor dito, lalo't gusto raw nila ng malaking pamilya balang araw. I think yung ganong policy, hindi siya maganda kasi you're taking the free will sa amin na married couple. Sabi naman ng iba namin nakausap. Mas konting anak, mas maibibigay kung ano yung mga pangailangan, lalo na sa pag-aaral. Depende, para sa akin, hanggat kaya niyang buhayin yung pamilya, it's up to that person or that family. Ay, hindi naman. Kasi sabi nga ng simbahang katoliko, humayo kayo't magparami. O paano natin malilimit yon? Kabilang sa mga hamong haharapin ni Duterte, ang pangungumbinsi sa mga Pilipino na basagin ang nakagisnang paniniwala. We believe kasi na bawat bata, at the end of the day, is a blessing and will help the family. Because more than material is that we fail to see the support mechanism of a big family. That big families tend to support each other. Sa typical na setup ng pamilyang Pinoy, nasa 4 hanggang 5 ang miyembro ng pamilya. Pero mas lumalaki pa raw ito sa mga mahihirap na pamilya. Sa huling tala, nasa 100 milyon na ang populasyon ng Pilipinas na pinakamabilis din ang paglaki sa Southeast Asia. Malaki kasi sana yung potensyal, lalo na kung yung serbisyong pangkalusugan, edukasyon at iba pa ay naibibigay din sa mga batang to. Malaki yung potensyal sana nila may ambag sa ekonomiya ng bansa bilang future na kabahagi ng lakas paggawa. Kailangan ding balansehin ang pagsupil sa paglago ng populasyon dahil baka dumating ang araw na konti na lang ang nagtatrabaho o labor force. Sa ibang bansa, problema ang masyadong maraming retirees kumpara sa mas batang populasyon. Aging naman yung kanilang populasyon at hindi rin ito maganda para sa ekonomiya ng isang bansa. Ito yung naging issue halimbawa sa ilang mga bansa katulad partikular sa China kung saan nag-implementa ito ng one-child policy. Makikita lang kasi natin yung epekto nito matapos ang ilang dekada ng implementasyon. Kaya hindi dapat magpadalos-dalos. Bagamat nananatiling debate para sa marami ang pagtakda ng bilang na anak sa bawat pamilya, di makakailang mahalaga ang papel ng family planning. Dahil sa huli, ang pag-aanak, isa ring malaking responsibilidad. We treasure family and that we prepare first before we go and have a family. Sa atin kasi pagpapamilya, pinaghahandaan mga Pilipino bago ka magpakasal. PR Kanghel, GMA News.